Panibagong taon at panibagong araw muli para sa Dear SB na makapagbigay ng tulong at pag-asa sa ating mga kababayan na salat man sa buhay pero patuloy na nagsusumikap. Ngayong araw po makikilala natin ang isang ina na sobrang bigat ng pinapasan sa kanyang balikat. Sa kasalukuyan din, nakakulong yung kanyang asawa dahil sa pagnanakaw at kamakailan lang namatayan to ng bunsong anak. Tara, kilalanin natin ang inang si Sarah. Ako si SB, Sam Versosa. Lumaki sa hirap, nag-aral, at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Pilihan nyo yung mga size nyo. Bibigay pa kami sa iyo na. Ako si SB, Sam Versosa. Marumi, masikip, at mapanganib. Ganyan may sasalarawan ang komunidad na ito sa Albatros del Mariano, Cainta, Rizal. Makipot na nga ang daan, takaw aksidente rin ito dahil nakatayo ang komunidad mismo sa isang sapa. Ito, papunta na ho tayo sa lugar kung saan nakatira si Sarah at ang kanyang pamilya. Kung mapapansin nyo, nandito ho tayo sa creek. Pag malakas daw ang ulan dito, maapaw yung tubig. Hindi ko pa man nakakadaupang palad si Sarah at kanyang pamilya, dama ko na agad ang hirap na kanilang pinagdadaanan araw-araw. Pasensya na kayo. Nagtatakip ako ng ilong dahil medyo mabaho talaga. Hindi naman sa maarte pero medyo malakas talaga yung amoy. Mapansin nyo naman, puro basura din yung paligid. Tao kayo. Good afternoon po. Good afternoon. Ako po si SB. Opo. Sam Versosa. Sarah, kamusta ka? Okay lang po. Sa hirap po ng buhay. Gayunpaman, taos-puso pa rin akong tinanggap ni Sarah Bordejos na 18 taon nang nakatira rito. Siya ang residenteng aking pakay. So ito pala yung tinitira nyo, Sarah. Pwede nyo bang ipakita sa akin yung buong bahay ninyo? Kung saan kayo naninirahan, saan kayo natutulog? Opo, sa loob po, sir. Patingin. So ito, dito kayo naninirahan. Tapos butas yung bubong nila dito. Parang pinagtagpi-tagpi lang nila yung mga yero. Hindi ka ba nag-aalala na anytime biglang bumigay? Kasi ngayon lang, isang tapak ko lang. Ito, isang tapak mo lang talagang lumulundo na siya eh. Hindi, kasi wala po talaga kami choice kung saan po kami matutulog. Kaya nagkatsaga po kami dito sa loob. Kung tutuusin po, napakahirap po talaga ng buhay po namin kasi lalo na po wala po yung asawa ko po. Ang nagbabantay lang po yung isa kong anak, napakahirap po ng buhay. Pangangalakal ng basura ang kinabubuhay ni Sarah at ng kanyang pamilya. Kaso nga lang po, napakalit lang din ang kinikita po. Pangangalakal po sa araw-araw po andyan lang po sa 38 pesos. Baba po. Kasama ni Sarah ang kanyang 3 anak dito sa may sapa. At ang kanyang asawa naman ay kasalukuyang nakapiit sa kulungan. Ba't ba siya nakulong? Nagnakaw po ng washing machine po. Kasi nakita na niya kasi ng mga bata gutom. Kaya lang naman daw niya nagawa. Tapos iyon,
Binenta niya po halagang 300. 300 lang? Opo, 300 pesos. Tapos yun po, hindi na po naawa sa amin. Pinakulong na po siya. Nung nakiusap po ako nung kasi may baby pa po ako. So, hindi siya naawa hanggang sa lumuhod po kami nun sa wala na po kami nagawa. Kasi laki po ng bill niya, sir, 48,000 po. Pero hindi pa riyan nagtatapos ang mapanubok na kapalarang kinakaharap ni Sarah. Walang-wala na nga siya sa buhay, tila pinagkaitan pa siya lalo nang mamatay ang kanyang bunsong anak kamakailan lang. Na-dehydrate po. Opo, kasi maghapon po. Hindi po siya nakainom ng tubig, tapos hindi po nakadede. Dahil nung dinala ko po sa Takado, wala na po. Hindi na po umabot yung anak ko. Tsaka bumalik po siya yung dati yung sakit, yung infection niya po sa dugo. Sepsis po ang kinalabasan. Kaya ang hirap po ng buhay namin ngayon. Hindi biro ang magtaguyod ng pamilya ng mag-isa. Kaya naman, iisa lang ang pinagdadasal ni Sarah. Sarah, gusto mo bang mabuo ulit yung pamilya mo? Lalo na ngayon, yung asawa mo nasa kulungan, yung panganay mong anak. Hindi natin alam kung nasa, naglalayas pala yun at bihira lang umuwi. Talagang yun talagang pangarap ko, sir, kasi yan po ang sinabi ko kay Bebe nung huli po namin dumalaw po kami sa puntod niya na may labas si Papa niya para bumalik pa yung dating para di na po kami mambasura. Tapos yung si Raymart, di na rin po lalaboy. Susubukan nating hanapin si Raymart kasi ilang araw na yata hindi umuwi sa kanila. Nag-aalala na si Sarah. Huwebes, kanina umaga po. Katawan. Wala po. Salamat po. Bibihira lang makasama ni Sarah si Raymart sa bahay. Mas pinipili kasi nitong magpalaboy-laboy na lang at mga lakal sa lansangan. Bagay na lubos na pinag-aalala ng ina, lalo na't may iniin na itong kondisyon. May sakit pong epilepsy. Kaso lang po, pinipilit talaga niya na kailangan na pumayod kasi minsan tumutulong din sa akin kasi awa rin niya po siya sa akin. Kasi masipag po talaga yung anak ko na yan. Nangangalakal na po talaga siya. Ayaw niya magpirme sa bahay. Madalas daw ay inaabot ng 1 linggo bago umuwi sa kanilang bahay si Raymart. Katawan. Wala po. Salamat po. Kung umuwi man ito, magpapahinga lang siya saglit at muling sasabak sa lansangan. Sa katunayan, sinamahan pa ng Dear SB team si Sarah sa pagtuntun kay Raymart. Huwebes, kanina umaga po. Pero nabigo kaming siya ay mahanap. Nawala po siya sa amin, kuya. Matagal po, ilang taon na rin po. Akala po namin noon, hindi na po namin siya makikita. Isang beses po may naghatid po sa amin ng DSWD sa Mandaluyong po. Doon po napadpad yung anak ko. Inabot ng 2 linggo bago matsyempohan ng Dear SB team si Raymart sa kanilang bahay. Yung nga. Inom ka. Di ba sabi mo kanina, inom ko na gamot mo sa ubo? Saan mo nakuha? Kinukuha nga namin sa basurahan niya. Basurahan. Ba't mag-aaral ka? Hindi ako magpupulis paglaki ko. Anong pangarap mo paglaki mo? Wala ko. Wala lang. Hindi pwede, wala kang pangarap. Kailangan meron. Ayon kay Sarah, tila nag-iba ng ugali ang nooy malambing
at maalalahin si Raymart. Dalawa plastic lang yan? Di ba pwede ibenta yung ganyan? Hindi po nabibili. Ah, hindi nabibili? Pag konti? Takip lang nabibili. Nabibili yan sa baklan. Hindi ito, hindi sa loob na ito. Ay, nabibili yan. Hindi nabibili yan. Alisan mo ng semento, nabibili. Resulta marahil ng kanyang paglalagi sa lansangan. Bakit pangalan mo lang kung bilis-bilisan? At nang samahan namin na mag-ina sa kanilang pangangalakal, tila may sariling mundo lang si Raymart. Mamaya na, mamaya. Ano ka? At sa kalagitnaan ng kanilang pangangalakal, bigla na lang itong nanahimik at umupo sa may bangketa. Senyalis daw ito na maaaring atakihin ng epilepsy ang bata ayon kay Sarah. Hinahayaan ko lang po hanggang pumahimas-masan po na bumalik po yung normal niya sa pag hindi na siya po inaano ng epilepsy niya. Una-una po, natatakot po ako. Pangalawa, inalalayan ko po siya na para hindi matumba. Kaso lang po, malakas po siya pag sinusumpong. Taon na kayo nakatira dito? 18 years na po, sir. 18 years. Muli na namang naglaya si Raymart nung araw na nakilala ko si Sarah. Kaya naman, sinamahan ko mag-iina sa kanyang muling paghahanap. Susubukan nating hanapin si Raymart kasi ilang araw na yata hindi umuwi sa kanila at nag-aalala na si Sarah. So ito daw yung usual na dinadaanan ni Raymart. Sana mahanap natin. Baka nandito si Raymart. Ano sa tingin mo? Sana nga po. Sinabay na rin namin sa aming paghahanap ang pangangalakal. Ano ba yung karaniwan na hinahanap mo? Ah. Bukod sa plastic. Ano po, lata, tapos sibak po, mga plastic. Plastic Opo, kagaya po nito. o mga ganyan. Magkano isang kilo niya pag binenta mo? Depende po sa pag isang sako po kasi 3 po ang sako. 3 piso? Opo. Isang sako ng plastic na kinakalakal niya, 3 piso daw. Tapos So mga ilang sako ang kailangan mong ikalakal? nag-iipon po kami ng hanggang 4, hanggang 6 na sako po. 6 na sako times 3, 18 pesos Tapos lang yun. ito po, sir, 12 po. Bukod po yung takip, niwalay ko po. Kasi- Ibang presyo nito. Opo, kasi po 12 po to eh. Tapos yung lata naman po, ganun din po. Nasuyod na namin ang kahabaan ng parola pero hindi namin natagpuan si Raymart. Matumal din ang naging kalakal namin ni Sarah. Nay, sinubukan talaga naming hanapin si Raymart pero hindi talaga natin mahanap ngayong araw. At medyo marami-rami na rin yung nakalakal natin. Marami na rin naipon si Sarah. Magkano yung mga mabebenta yan? Ito po ay wala pa mawutong halagang 20 po eh. Wala pang 20? Opo, hindi pa po namin bebenta kasi dadagdagan pa po namin. O sige, pero huwag kang mag-alala. Bago natin ibenta yan, okay lang bang sumama ka sa akin? Okay lang ba yon? Okay lang po. O kapit lang kayo kay Kuya SB. May pupuntahan tayo. May bibigay ako sa inyong regalo. Gusto nyo ba? Opo. Ha? Gusto nyo ng regalo? O, halika, sumama kayo sa akin. May huling regalo po ang programa namin Dear SB para sa inyo. Dahil gusto kong mabuo ang pamilya ninyo, meron kaming huling sorpresa para sa iyo. Labas na! Maraming salamat po. Natupad na po yung pangarap na kay Bebe. Sir, salamat po ah. Halos 2 taon nang mag-isang binubuhay ni Sarah ang kanyang pamilya. Mahirap, lalo pat may kondisyon ng pangalan na si Raymart at musmus pa lamang sina Romnick at Shaira. Pero lingid sa kalaman ni Sarah, akin nang inasikaso ang paglaya ng kanyang asawa na si Roger. Isang panibagong pagkakataon para sa pagpasok ng bagong taon. Tay,
Kamusta po kayo? Kasi Ito po. SB, Sam Versosa. Okay po. Salamat Kamusta po, po? sir. Ito, okay lang po. Anong pakiramdam nyo na bagong laya ho kayo? Eh, parang nanginginig pa po ang katawan ko. Nanginginig ka pa? Opo. Parang ano eh, bilang nanibago pa po eh. Tay, alam mo, nandito kami kasi gusto sana namin kayong tulungan. Opo. Gusto ko mabuo yung pamilya mo para makapagsimula ka. Lalo na ngayon, bagong taon. Gusto ko magkaroon ka ng bagong simula, bagong pag-asa. Pero ito Tay, usapang lalaki sa lalaki. Opo. Gusto ko ipangako mo sa akin na hindi ka na ulit gagawa ng Hindi na po. krimen. Hindi na po. Gusto ko maging halimbawa ka, mabuting halimbawa ka at mabuting ama ka sa pamilya mo. Gusto kong ipangako mo sa akin yan. Pangako na po. Usapang lalaki to Opo, ha, sa akin po. Roger. Opo. Nakahanda na ang lahat ng sorpresa ng Dear SB para kay Sarah at ang kanyang pamilya. Kaya naman, oras na para bigyan siya ng ngiti at panibagong pag-asa. Nakita ko naman, Sarah, kung gaano kahirap yung sitwasyon ninyo doon sa may kirig. Pag binabaha kayo, tapos medyo napakadelikado, pinagtagpi-tagpi mga kahoy. Pwedeng malaglag yung mga anak mo doon, no? Kaya ang gusto ko sanang ibigay sa'yo dito sa programang to, ang unang regalo namin para sa'yo ay isang bagong apartment. Ito yun. Salamat po, sir. Ito yung bagong apartment para sa pamilya mo. Salamat po. Welcome. Maraming salamat po, sir. Pero hindi lang yan nagtatapos ang binibigay ng Dear SP. Bukod sa bagong apartment mo, meron kaming munting negosyo para sa'yo. Ito yun. Maraming salamat po. Raymart's Fishball and Kikiam. Pinangalan namin sa pangalan mo sa Raymart para may additional kayong may ipon. Bukod sa pangangalakal ni Raymart, ito na muna ang gawin ninyo. Sagot na namin yung mga initial na puhunan ninyo at pati renta nyo dito sa apartment na to. Anong nararamdaman mo? Salamat po. Naiiyak ka? Opo. Ba't ka naiiyak? Ba't ka naiiyak? Salamat po, sir. Walang anuman. Alam mo, nakita ko yung sakripisyo mo para sa pamilya mo, yung pinagdaanan mo. Ito yung regalo ng Dear SB para sa'yo at sa pamilya mo. Bukod sa apartment, tsaka dito sa negosyo package, syempre gusto ko makita mo yung loob ng apartment dahil meron pa kaming additional regalo para sa'yo. Tara, pasukin natin. Ito yung susi ng bago mong apartment. Bubuksan natin, ha? Okay. Tara, pasok tayo. Siyempre, ang una nating regalo ay para may laman yung apartment mo. May grocery package kami para sa'yo. Lalagyan natin ng laman yung apartment nyo. Merong mga kutsyon, tulugan, unan, mga bagong damit para kay Raymart sa magkakapatid. Meron din tayong mga dining essentials para kumpleto ng laman, no? May mga plato, baso, at mga panglutuan ninyo. Maraming salamat po, sir. Hindi po talaga ako makapaniwala po. Nakakalaing po, hindi po kami aabot sa ganito. Maraming salamat po, kuya. Walang anuman. Nakakataba ng puso makita ang ngiti sa mukha ni Sarah at kanyang mga anak. Kaya naman, lubos-lubusin na natin ang kanilang kagalakan. May huling regalo po ang programa naming Dear SB para sa inyo. Dahil gusto kong mabuo ang pamilya ninyo, meron kaming huling sorpresa para sa iyo. Labas na, Tay! Roger! Si Tay Roger. Kuya, maraming salamat po. Hindi ko nakakalain. Para mabuo ang pamilya Akala ninyo, ko nandyan hindi yung tatay makakalaman ninyo, po. Romnick, tsaka Shaira. Salamat po, kuya. Na-miss nyo ba yung tatay nyo? Opo. Sir, maraming salamat po. Natupad na po yung pangarap na kay Bebe. Sir, salamat po Hindi ko mapapaniwala, sir, na sa labas na pa siya. Sir, salamat po Walang anuman. Salamat po. Alam mo, Sarah, tinrabaho talaga namin yung paglaya ni Tay Roger para mabuo yung pamilya ninyo at magkaroon kayo ng panibagong simula, lalo na ngayon, bagong taon, bagong pag-asa, bagong panimula. Itong lahat ng binigay namin sa inyong regalo, sana magsilbing tulong at inspirasyon sa inyo na pagbutihin yung buhay ninyo,
magsumikap pa at alagahan lalo yung mga anak ninyo. At gaya ng nakagawian natin sa Dear SB, isa pang pampabuenas para sa panibagong taon ng pamilya. Pero hindi pa dyan natatapos yung regalo ng Dear SB sa inyo. Dahil bagong taon at may tradisyon kami rito, may papaiwan ako sa iyo huling tulong namin para sa inyong pamilya. At ibubulong ko na lang yon. Ang huling tulong na ibibigay ko ay... Salamat po. Diba? Para meron kayong pagsimula. Mahirap magtaguyod ng isang pamilya, lalo na kung nag-iisa lang ang nagsusumikap upang pagbuklurin ito. Pero sa mga kagaya ni Sarah, na pinagkaitan ng masalimuot na realidad ng buhay, tuloy lang ang pag-ikot ng mundo at buhay. Naging mapanubok man sa kanyang tadhana, nalihis man ang landas ng kanyang asawa, at nawala ng anak dulot ng matinding kahirapan, nanatili pa ring matatag ang kanyang pananampalataya sa may kapal. Hindi biro ang mga hamon na kinaharap niya sa mga nagdaang taon. Ang regalo namin para sa iyo ay isang bagong... Kaya naman, nakakataba ng puso ang maging isang kasangkapan upang mabigyang si Sarah ng panibagong pagkakataon upang makapagsimulang muli ngayong bagong taon. Sana'y magtuloy-tuloy na ang biyaya para sa pamilya ni Sarah. Labas na, Tay! Roger! Si Tay Roger! Maraming salamat po. Hindi mo na akalain. Para mabuo ang pamilya ninyo. Nandiyan yung tatay ninyo, Romnick, saka Shaira. Hiling ko sana'y tuparin ni Roger ang pinangakong pagbabago. Na-miss nyo ba yung tatay nyo? Opo. Sir, maraming salamat po. Natupad na po yung pangarap na kay Bebe. Sir, salamat po At lumaking malusog at masaya sina Romnick at Shaira, at sana'y makapiling na nilang muli si Raymart. Lalo pat sabik nang naghihintay sa kanya ang isang panibagong yugto sa isang masaganang bahay na may buot kumpletong pamilya. Muli, ako si SB, Sam Versosa. Gusto nyo ng regalo? Wali kayo, sumama kayo sa akin. At ito ang Dear SB.